Attention mga Filipino senior citizens, paano nga ba mag-apply at makasama sa Universal Social Pension ngayong 2025? Lahat walang maiiwan dahil lahat kasali dito. Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood sa po kayong dako sa mundo. Kumusta mga ka-vlogs? Ayan ha mga Filipino senior citizens, paano nga ba mag-apply at makasali dito sa Universal Social Pension ngayong taon 2025? Ano ang requirements at kwalifikasyon? Mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So eto na mga Filipino senior citizens, no? Kung paano kayo mag-apply at makasama dito sa Universal Social Pension. Well, nais ko lamang pong ipaintindi sa inyo bago tayo magsisimula. Itong Universal Social Pension ay isang panukala pa lamang, isang bill pa lamang po mga ka-vlogs. Pero ang kagandahan dito, ang good news ay aprobado na po ito sa Kongreso at ito nga po ay susunod na isasalang sa hanay ng Senado. Kaya pinag-uusapan natin ito ng advance kahit panukala pa ito dahil sa ayaw at sa gusto nyo, magiging batas na ito. Mas mabilis at mas madali na ito may pasa dyan sa Senado. Kaya ngayon pa lang, dapat alam na natin kung paano mag-apply, paano makasali, at ano ang requirements at kwalifikasyon dito sa Universal Social Pension Bill, no, kung magiging batas. Well, simpleng-simple lang naman po ang kailangan para maka-apply at makasama sa Universal Social Pension. Una po, kailangan lamang nating maging isang senior citizen. Dito sa Pilipinas, no, kinukonsiderang senior citizen ang isang tao kung ito ay tutuntong sa edad na 60 pataas, no? 60 years old pataas. Yan po ang senior citizen na edad na kinikilala dito sa Pilipinas. So, ano ba ang katunayan kung tayo ay isang senior citizen na? Well, mag-present tayo ng government-issued ID. So, ang government-issued ID, marami naman po na pwede natin i-present dahil dito sa Pilipinas, talagang napakaraming valid ID ang hinahanap sa atin, no? Gaya po ng postal ID, SSS UMID, yung GSIS UMID, the Philippine Passport, yung driver's license, national ID, no? PRC license, senior citizen ID, no? Ang mga ID na yan, no, meron pong nakasulat dyan na kompletong pangalan po natin at kasali po yung birthday natin. So, yun po yung kailangan kasi, no, para malaman na talagang senior citizen ng isang tao dahil may birthday doon kasama yung taon. So, nakakalculate yan kung 60 years old pataas na po tayo. Okay? So, I think ang pinakamabilis na makukuhang valid ID para sa atin ng mga senior citizen is the senior citizen ID na ini-issue po ng OSCA na nasa munisipyo or city hall ninyo. So, sa mga hindi pa po nakakuha o wala pang senior citizen ID, abay pumunta kayo sa OSCA office dahil isa po sa kanilang trabaho ay ang pag-issue ng senior citizen ID. Wala yung bayad, libre lang yan. Pwede din po yung birth certificate. Kasi ang birth certificate, hindi naman po yan nagsisinungaling, lalong-lalo pa kung authenticated birth certificate mula po sa PSA. Talagang hindi yan pwedeng mano-doktor. So, yun po yung mga kailangan natin i-present to prove na isa tayong Filipino senior citizens. Well, ang sinasabi lang naman dito sa panukalang Universal Social Pension ay kailangan lang na i-prove natin na senior citizen tayo at makakasama na tayo, makakasali na tayo, automatic po yan, no? Kasi wala nang pipiliin, wala na pong maiiwan dahil kahit yung may mga pensyon ngayon sa GSIS,
SSS, PIVA o iba pang pensyon, abay, kasama na dito. Mayaman o mahirap, may kaya o wala, may source of income o wala, may trabaho o wala, binibigyan ng sustento ng mga anak o wala, no, mahirap o mayaman, talagang kasama na sa Universal Social Pension, mga ka-vlog. So, ito yung kagandahan sa panukalang ito kung magiging batas. 1,000 piso po ang ibibigay pa rin buwan-buwan. And sa buong taon, a total of 12,000 pesos. Pero ang sinasabi naman ng panukalang ito, no, sa unang taon po na mai-implement ito ay magsisimula muna sa 500 pesos monthly pension, and susunod na taon ay magdagdag po ng 100, so 600 pesos. The next year dagdag naman ng 100, 700 pesos, hanggang pagsapit ng ika-5 taon makokompleto na ang 1,000 piso na buwan ng pensyon ng lahat ng mga senior citizen. So kaya-kaya naman po daw ayon sa mga may akda nitong Universal Social Pension Bill, kayang-kaya itong pondohan at ibigay ng pamahalaan natin na hindi na kailangang mangutang sa ibang bansa o sa world market, no? Talagang kaya ito ayon sa kanilang pag-aaral. Kaya talagang makakabenepisyo nito ang ating mga Filipino senior citizens. So sa ngayon po, no, hinihikayat po ang lahat ng mga senior citizens na magparehistro sa National Commission of Senior Citizens or NCSC database, sapagkat ang NCSC na po kasi ang mga ngasiwa mamamahala sa lahat ng mga benepisyo, ayuda at programa para sa inyong mga lolo at lola. Kabilang na po itong Universal Social Pension Bill. Kung magiging batas, si NCSC na po ang mamamahala dito. Kaya mahalaga po na magrehistro kayo sa database ng NCSC para makasama kayo, makasabali ang inyong pangalan, madali pong matrace ang inyong pangalan sa database. So ang website po ay ang www.ncsc.gov.ph. Sa ngayon po, nasa mahigit 7 million na ang kasali dito sa database. So wag nang magpaiwan, wag nang magpahuli, dahil ang dami na pong nakarehistro sa database. And kahit po kayo ay rehistrado na sa OSCA, sa DSWD, sa inyong barangay, ay iba pa rin po ang rehistrado sa NCSC database. Meron po kasing mga dagdag na impormasyon na hinihingi sa NCSC database na wala po sa inyong LGU na records. So ganun po kahalaga, ha? Online registration lamang ito. Magpatulong lamang kayo sa inyong miyembro sa pamilya na i-register kayo online, o di kayo ay pumunta, sumadya sa inyong OSCA office or NCSC satellite office na nasa region ninyo, mga ka-vlogs. So para naman sa mga social pensioners beneficiary, yung mga kasama ngayon sa social pension, yung mga for indigent, yung pinipili lang na pensyon, no? Na 1,000 piso pa rin po buwan ng pensyon. Huwag kayong mag-aalala dahil automatic po kayo kasama na din sa Universal Social Pension kung magiging batas. So wala kasing maiiwan, wala na pong hindi makakasama dahil wala na nga pong pipiliin lahat as long as you are a Filipino senior citizen, 60 years old pataas, abay makasali na sa Universal Social Pension. So ganun lang kasimple, ang bilis actually, no? Napakadali lang talaga ang proseso at aplikasyon dito sa Universal Social Pension Bill kung magiging batas, mga lolo at lola. Kaya naman, mga senior citizens, ano po inyong komento? Ano po inyong reaction sa balitang ito? Kayo po ba excited na sa pagsasabatas dito sa Universal Social Pension Bill? Ano po ang panawagan ninyo sa ating Senado para sa Universal Social Pension Bill na ito, na sa kanila po ang susunod na level na pag-uusapan ito? I-comment nyo na sa comment section na nasa baba, pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click nyo po ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa
sa ayuda, programa at benepisyo ng ating mga senior citizens. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo rin i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na rin po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel. Pawang katotohanan at lahat totoo lamang.